Okay? Yung batas ay dapat pairalin. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po ang kailangan eh. Eh sa ngayon po eh talagang ang nangingibabaw ay kampihan, okay, palakasan, at saka ho para bang pag sila na po ang gumawa ng hindi tama sa kapwa, hindi na pwede silang papanagutin. Huwag nating kalimutan ang usapin tungkol kay Duterte at sa kasalukuyang gobyerno ay Pilipino ang biktima. Ang biktima, complainant na mga kaso ay mga Pilipinong nawala ang kanilang pamilya. 30,000 buhay ang nawala. Kailangan mabigyan ng katarungan yan. Sino ang may kagagawan nito? Yan lang po ang pinapairal eh. Mabagal nga lang po ang justice system dito sa ating bansa, pero dahil nga nasa International Criminal Court na itong iso, ay doon ho yung pag-asa. Dahil doon nagpunta yung mga Pilipinong biktima. I-establish natin, Pilipino ang biktima, Pilipino ang complainant, Pilipino rin ang sinasakdal dito sa isong ito. Crime against humanity. Pero ngayon, ang lumalabas, maraming fake news, fake video, fake statement at kung ano-ano. Pero yung rule of law at tamang proseso, natatabunan, tinatabunan at ayaw nilang pakinggan. Matindi po ang destabilization, hindi destabilization, disinformation. Ayan na, I'm sorry walang destabilization, disinformation. At speaking of disinformation, ay nako, hindi po talaga magpapaawat ang mga fake news ng mga DDFs. Yung mga disinformation nila, misinformation nila, hindi po talaga tumitigil. Hanggang sa ibang bansa, pinaparating po nila. Katulad na lang nitong si Salvador Medeldea na sinabi doon po sa harapan mismo ng ICC na kidnapping daw po ang ginawa ng Interpol dito sa kanyang kliyente. Ay naku po talaga, panoorin po ninyo to. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Two troubled entities struck an unlikely alliance, an incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. That jet which received my client was coordinated in advance. The UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Only this morning have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues. I have not been able to present him with a hard copy of the arrest warrant because we were not supplied with such. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. Kita nyo ha,
kidnapping daw. O, tapos, ito daw, wala daw warrant of arrest. Hindi daw sila nabigyan. Anak ng teteng, sa lahat nga ng mga social media platform, nakita ko nga yung warrant of arrest ni Digong. Imposibleng hindi naman sila bigyan yan, di ba? Kaya po ito, syempre, para po makakuha ng simpatya, makapagpaawa, etong si Madaldea doon po sa ICC. Kaya lang, hindi po tanga ang mga taga-ICC. Hindi po bobo mga taga-ICC para po mapaikot nitong si Madaldea. Ano ba akala ni Madaldea? Hindi nakatingin ng ICC habang dinadampot etong si Digong doon sa airport. Ano akala ni Madaldea? Walang mga kamera dyan ang ICC? Walang nakabantay dyan na ICC? Maraming mga naka-cellphone dyan, maraming mga naka-live, maraming nakakakita kung ano ang nangyayari na katotohanan doon sa loob ng airport na yon. Kung hindi nila ginamitan ng delaying tactics, di sana matagal nang naisampa sa aeroplano si Digong. Pagbaba ni Digong ng Cathay Pacific, isasakay na siya doon sa aeroplano na yon. Diba? Tapos ano yung sinasabi niya? Pagdaan doon sa UAE, ano gusto mo? Hindi mag-stop over? Hindi magre-refuel? Ay nako talaga, ewan ko na lang talaga itong mga fake news ng DDEBs na to. Anong ibig sabihin yan? Panlilin lang para makahikayat ng supporters, para magalit ang mamamayan, para magalit ang tao sa gobyerno. Abay, ang taong bayan, pag ginalit mo, ang taong bayan din po ang kawawa dahil ang gobyerno ay taong bayan. Ang mga nasa gobyerno naman pansamantala lang yan, nagpapalitan lang sila yung kasalukuyang mga nakapwesto, dati yan ang wala sa pamahalaan. Yung mga natanggal na dahil tapos na ang term nila, yan din ang may hawak ng gobyerno dati. Ngayon naman na silang nag-iingay. Ano ba yan? Sila na lang. Pero ang damage, ang epekto sa buhay ng Pilipino ay matindi. Kaya maraming panlilinlang. Ito po, iniharap na ng Malacanang yung opisyal ng Department of Education and Department of Justice, si General Torre ng CIDG, PNP at General Pajardo ng PNP na sila pong nagpatupad ng warrant of arrest sa pagtulong nila sa Interpol. Ano ang nangyari sa airport, sa aeroplano, sa airport at sa Villamor? Lumalabas po na inangay title natin, Duterte, former President Duterte, VIP treatment. VIP ang treatment na ginawa ng PNP dun sa airport, sa aeroplano at dun sa Villamor. Lahat ibinigay. Mahabang oras ng pag-uusap, pagkain, pagtulog, lahat ng kanilang puntong legal pinakinggan. Pero siyempre hanggang doon na lang, yung warrant of arrest na galing sa ICC through Interpol ang ipinatupad ng PNP. Lahat ibinigay. Walang harassment. Lahat, pati po yung bed, pati yung upuan ni Pangulong Marcos Jr. doon sa holding area sa Villamor, ipinagamit, ginamit ni Duterte. Feeling na parang siya pa rin ang presidente. Yung higaan at saka lahat-lahat ng facilities, lahat ng gamit. Hindi totoo na walang abogado. Nandun ay 3 abogado. Si Delgra at yung mag-asawang Salvador Madaldea. Kasi palang asawa nun, lawyer din. Yung ibang mga abogadong nagre-reklamo na hindi nakapasok sa airport, hindi nakapasok sa Villamor, ayun po yung maiingay sa social media na hindi talaga pinapasok kasi manggugulo lang. Okay? Yun ang feeling ng mga PNP. Kaya kinordon lahat. Merong abogado, may mga doktor, may nurse, may mga bodyguard, may pamilya, nandoon lahat. Kaya ang sabi ni General Torre ay sila pa ang naharas dahil sila ang minura kung ano nung masakit na salita ang ginawa ng grupo ni Duterte, yung asawa at yung anak at iba pa. Ito pakinggan po ninyo. Yung pagtatanong ni Undersecretary Malacanang Press Officer Attorney Claire Castro dito sa 3 opisyal, DOJ Undersecretary, General Torre at saka General Pajardo sa kung ano talaga yung totoong nangyari. Pakinggan po natin. Pakinggan po ninyo ito. Para wala kayong masabi. Ito yung totoong kwento, totoong nangyari at kabaliktaran sa mga disinformation ng mga makaduterte na hinaras at hindi ibinigay ang pagkakataon. Lahat daw po yun ay kabaliktaran. Ito ang totoo, sabi niya. Yung warrant of arrest. Ano yung masasabi niyo doon? May violation ba doon? Dahil hindi niya nakita personal yung warrant of arrest. Sila ho yan I think Attorney Bello is not in the scene
during all this time, ma'am. So, talagang hindi niya makikita. Pero yun, okay, sir. Dagdag lang ako, no? Tama si General Torre, wala si Attorney Bello mismo doon nung pinatupad namin yung warrant. Nakita ko siya doon sa VIP lounge, no? Na kahit pa paano nakapasok siya doon, ano? Pero yung pumunta na kami doon sa tube upang Kita ko lang ho, baka makatry tayo pang muli nito. Thank you sa RTVM, yung copy Radio ng TV warrant of arrest. Malacanang. May napapakita kami at naka-share kami sa kanila ng electronic copy ng warrant of arrest. So in other words, wala naman tayong obligasyon na bigyan siya ng warrant of arrest. Una-una dahil hindi naman siya yung suspect. At pangalawa, Si Bello wala kasi siya doon. nagreklamo, hindi daw niya nakita. Okay. So in other words, Meron palang sabi warrant niya, of arrest. magiging lawyer daw siya. Dapat nandoon daw siya o binigyan siya. Ano masasabi niya po? May tatlong abogado sa scene, si PRRD, no? Nandun ang Ito po yung undersecretary ng DOJ, yung naka-white. Nandun ang kanyang misis na abogado din. Pakinggan natin. At nandun din, at eventually, no, yung lumipat na kami sa Villamor, nandun si Attorney Delga. Well, sir, misis po ni... Ni Executive Medialdea. So bali tatlo po yung kasama na lawyer. Eventually, dun sa, dala mo muna sa, sa tube. Okay. Yung mag-asawa muna. Okay, so yung kanyang rights naman, as a suspect, hindi naman siya na-deprive. Ay, hindi na-deprive. In fact, gusto na nga namin ibasa yung Miranda rights niya doon sa tube, pero nakiusap yung mga abogado niya na wag muna. Kaya yung naging pa siya ay ilipat siya sa mas secure na area, which was eventually sa Villamor Air Base. At doon na namin, after binigyan sila ng pagkakataon na magpahinga, doon binasa ni General Torre yung Miranda rights niya. So balikan natin, sir, nung sinaserve po yung warrant of arrest. Ayan o. General Torre na ito. Ano po yung pinakasitwasyon? Nagkagulo ba? Maayos ba? Paano po? Paki-describe po sa amin. Well, sa lahat naman pong stage nung service ng warrant, ay okay lang naman. Everyone is calm. Everyone was just expressing each one is expressing his own opinion. Pero at the end of the day, we insisted na sumama siya sa amin dahil siya ay na-aresto namin. At that time po ba, naka-wheelchair ang dating Pangulong Duterte or normal naman po siya maglakad? He was offered a wheelchair but he declined. So ang wheelchair niya ay ginamit ni E.S. Medialdea. So physically, ang condition po ni dating Pangulong Duterte at that time ay mukhang maayos naman po. Maayos, maayos. Until the end, hanggang sa ngayon, hanggang sa kagabi nang siya ay nireceive ng ICC, he is fine. And actually, bago bumaba sa plane, he made a video na andyan naman yan sa social media. He says that he is fine. So ayan o, more or less po doon sa mga pagre-report sa bayan ni General Torre, General Fajardo, at yung nalimutan ko yung pangalan ni Undersecretary Nick ba yun? Nick, Undersecretary ng DOJ. So sila ho yung nag-implement ng sumuporta sa Interpol para sa pag-aresto. Yan po yung istorya. So nasa inyo na yan. Kasi kaya ako pinarinig yan dahil official yan na ginawa ng Palasyo ng Malacanang sa side ng gobyerno, pero alam naman natin, binaligtad from day one yung mga istorya, kung walang warrant of arrest, hindi totoo yun. Hindi raw nakita ni Bell yung warrant of arrest kasi wala naman pala siya doon. Paano niya makikita? So, may warrant of arrest. May mga doktor, may nurse, may pagkain, VIP treatment, pinaupo pa at umupo pa, ginamit pa niya yung upuan ng Pangulong Marcos doon sa lounge. Pati yung bed kung saan pansamantalang natulog. Lahat ho. Mula alas 9 na 9:20 ng umaga hanggang alas 10 ba yun bago siya sumakay ng eroplano, ganun kahaba, alos 12 hours, ibinigay lahat ng gobyerno, ng DOJ, prosecutors general, PNP, ang lahat ng gusto. Kaya lang ho, nagkaroon ng komosyon nung talagang ayaw sumakay. Ayaw umalis ng Villamor ang dating Pangulo. Doon po nagkaroon ng komosyon dahil itong mga abogado maharang, kaya nga hanggang sa bandang huli, pinusasan, inaresto si Medialdea, si Salvador Medialdea, yung dating Executive Secretary abogado, kasi hinaharang ang galaw ng police operation. Pag police operation, dahil may warrant of arrest, ang lahat ng haharang dyan, at nakita ng police na obstruction of justice, pwede nang hulihin. Kahit abogado si Medialdea, sinabi ni General Torre, obstruction of justice na ang ginagawa mo. Hulihin kita. You're under arrest. Hinuli. Pinusasan. Dinala dun sa van. Pero hindi nagtagal. Inless din ng posas. Bumalik si General Torre dun sa loob. At ang huhulihin naman sana si Atty. Delgra. Pero nailayo na daw kaya hindi nahuli. Nakita lahat yun ni dating Pangulong Duterte. Na hindi na nagbibiro. After 12 hours ng mahabang pasensya ng gobyerno at na General Torre, ginawa po ang kanyang karapatan at obligasyon under the law.
Dahil nga merong arrest warrant, so ang mahaharang ay pwedeng kasuhan ng obstruction of justice. Yun nga po ang sabi ni General Torre sa isang interview na nung nakita siguro ni Duterte na si General Torre talagang seryoso sa pagdampot dito kay Digong at hindi uubra ang kahit kahit ano pang palso. Hindi uubra. Kahit ano pang delaying tactics nila ay hindi na uubra. Ay nako, nakita ni Digong, diretso na siya sa aeroplano. Isipin mo, dating executive secretary, abogado, pinusasan. Doon siguro natakot si Duterte. Siguro, sabi niya, siguro sasama na ako. Kung yung aking abogado, pinusasan mo na, bakit hindi pa ako? Parang ganon. Doon nagkaroon ng komosyon. Dahil itong mag-asawa ay mag-ina, nagwala na. Nung inilalayo yung si Kitty at saka si Hanilet kay Duterte dahil nakadikit sila, doon na ho nagkaroon ng komosyon. Nung hinahatak ng mga pulis, ng mga babae, doon na po nangyari yung hindi maganda. Pinukpok ng cellphone ni Hanilet. Kitang-kita sa video. Na naipakita ko na sa inyo doon sa ibang video ko. Mahaba kasi yan. So, naipakita ko na doon sa ibang video ko. Yung pagpukpok. At ipinakita na rin yung na-hospital yung pulis dahil laki ng bukol doon sa noo. Patapos pukpukin ng cellphone. Kitang-kita, hindi makakapag-deny doon. May on-cam lahat, may body cam, may cellphone, nakamonitor lahat. May record lahat ng gobyerno at PNP kung ano nangyari. At yung pagmumura nitong si Kitty, ibang klase pa itong Kitty, itong Kitty ito, kababaing tao, batang-bata pa, pinagmumura ang PNP, Major General Torre, pinakamataas na opisyal ng PNP, doon sa area, pinagmumura niya at iba pa mga pulis. Panunumbat, puro panunumbat ang ginawa. So, antindi po, yan ho yung nangyari. Okay? Nagtanong pa si Pangulong Marcos dyan, Pangulong Duterte dyan dating Pangulo. Sino ba ang pinakamataas na opisyal dito at kakausapin ko? Sabi ni General Torre, Mr. President, ako na po ang officer, ako po ang opisyal dito. Wala nang ibang pinakamataas dito kundi ako. Kasi ayaw ng paniwalaan si Torre. Tapos nag-usap yung dalawa, lumayo ng bahagya si Torre at saka si Fajardo. Nag-usap ng bahagya doon sa dulo. Nagalit na si Torre. Sabi ni Torre, hihilahin ko yan pag hindi lumakad. Hihilahin ko yan pag hindi sumunod. Ayun na, doon ako nagsimula. So, nung mapaghiwala yung pamilya, doon ako nagkaroon ng komosyon. Pero, sumakay na rin, naisakay na rin. Kaya naman natagalan sa aeroplano, bago lumipad, ang istorya pala dahil nga ho yung fake news na ginawa nitong si Lambino naman, Atty. Lambino, na sinasabing pigilan ang aeroplano kasi mayroon temporary restraining order. Mayroon TRO. So, nagpunta sila sa Supreme Court, wala nang inabot kasi sarado na. Yun naman pala, walang TRO. Isa sa mga dahilan ng pagka-delay kasi sumakay halos 10 o'clock ng gabi, nakalipad ay alas 11, 11:03 na. Kasi nga sinasabi may TRO. Nakarating daw sa aeroplano yon. Nakarating kay Duterte, nakarating kay Medaldea, nakarating sa mga kinaukulan, kaya hindi naka-take off agad yung aeroplano. Yung pala fake news. Wala namang TRO. Kaya itong si Lambino dapat papanagutin ito ng Supreme Court. Isipin mo, officer of the court, abogado, magpapalabas, nag-live video pa siya na mayroong TRO, may TRO, pigilan yung aeroplano. Yung pala na wala naman TRO, walang temporary restraining order para pigilan, walang TRO inilabas ang Supreme Court. At kahapon niya, naglabas na ng official statement ang Supreme Court, dininay, binasura, nireject yung hinihiling na TRO kasi nga nakalipad na rin. Ayun ang mga nangyari, okay? Pero siyempre, marami pong yung supporters ng mga Duterte, kahit anong paliwanag mo dyan, hindi ho maniniwala yung mga yan, pipilitin at palalabasan nilang hinaras, illegal ang paghuli kay Duterte. So yun po yung kanilang argumento. Hinaras, kinidnap, at illegal. Ginutom, pinagod, pinahirapan, lahat yun fake news. Kung ating papakinggan ang PNP General Torre. Okay? Yan po ang mga nangyari. Kaya kung nire-report ito, sinasabi ko sa inyo, kayo po ng mga mamamayang Pilipino, inuulit ko, tayo ang gobyerno. Ang mamamayang Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo, tayo ang Pilipinas, tayo ang Pilipino, tayo ang gobyerno. Okay? Kaya huwag kayong palinlang sa mga nanghihikayat ng kaguluhan, nanghihikayat ng galit ng tao sa kanilang fake news. Kasi hindi totoo na hinaras, hindi totoong kinidnap, hindi totoong hindi ibinigay ang pagkakataon. 12 hours ang matinding dialogue at lahat ng pagbibigay, ibinigay ng pagkakataon. At hindi naman ho pwede yung ikulong dito kasi wala namang kaso si Duterte dito. May kaso sa DOJ pero wala pa yun. Sabihin wala pa sa korte. Ang warrant of arrest galing sa ICC. Ang kaso ay sa ICC. Kaya hindi siya pwedeng ikulong dito. Kaya yun, pagkakahuli, dinala ka agad.
Actually, ganyan din ang mangyayari doon sa mga susunod na huhulihin. Pag nahuli, diretso ka agad kasi wala naman silang kaso rito. Hindi pa tatagalin. Yun po ang mangyayari. Okay? Kasi nga po, International Court ang naglabas ng warrant of arrest pero Interpol na hindi naman pwedeng hindi susundin. Sabi ng gobyerno, hindi pwedeng hindi susunod sa Interpol dahil tayo ay signatory, tayo ay member ng Interpol. Mahigit na 100 bansa sa buong mundo ang member ng international o itong Interpol na tinatawag. Ayun. So yan po yung side ng gobyerno. At inuulit ko sa side ng mga anti-government, pro-Duterte, ay ina nga po ang pinapalabas nila. Lahat kabaliktaran sa nangyari. Okay? Pero pinapalala ko lang, Pilipino ang nagreklamo, ang nagfile ng kaso sa ICC. Hindi Philippine government. Si Pangulong Marcos at ang kasalukuyang gobyerno walang kinalaman sa mga kaso ni Duterte. Nangyari ang di umano'y crime against humanity, human rights violation, nung siya ay mayor pa at Pangulo ng bansa. Si Pangulong Marcos ngayon, noon ay Bongbong Marcos, wala sa gobyerno nung mangyari ang lahat ng ito. Siya lang ang presidente ngayon, kaya siya ang sinisisi at siya ang nagpapatupad ng international law at ng ating mga batas. At yung warrant of arrest, yan po ang nangyari. Kaya binubugbog nila ang gobyerno, pinapalabas nila lahat ng negatibo, lahat ng kabaliktaran para magalit ang Pilipino. Magalit ang mamamayang Pilipino against government. Yan po yung malungkot. Ginagalit nila ang mamamayang Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Kasi ang mga Pilipino, siya ang gobyerno. Ang nasa gobyerno ngayon, matagal ko na sinasabi ito, lahat sila temporary lang. Pag nagpalit ng gobyerno sa 2028, sino man na magiging Pangulo, yun ay temporary lang din. Ang mamamayang Pilipino, ang lehitimong gobyernong Pilipinas. Kaya kayong mga mamamayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa abroad, huwag kayong paninlang sa mga fake news, propaganda ng kampo ng mga galit sa gobyerno. Hindi nila matanggap ang nangyari. Hindi man lang nila iniisip ang karapatan at paghahanap ng hustisya ng 30,000 buhay na nawala sa war on drugs ni Duterte. Mula nung mayor hanggang presidente. 30,000 buhay, napakarami nun. Kaya nga, crime against humanity. Napakabigat pong kaso yan. Hindi biro yan. Nagsalita na nga yung prosecutor ng ICC. Mabigat, malakas ang ebidensya niyan. Ayan po ang sitwasyon. Okay? So, sana ho naintindihan ninyo. Yan ang nangyari. Alam po yung iba, ayaw intindihin ito. Pinipilit na mali tayo, mali ang kung sino man. Pero yan po, pinarinig ko na sa inyo yung interview ni Undersecretary Claire sa kinaukulan na nagpatupad ng batas. Okay? DOJ, PNP. Nadinig naman ninyo ang nangyari. Pero siyempre, patuloy po ang gagawin ng mga makaduterte ng mga maling impormasyon para galitin niya ang mamamayan. Pag nagalit kayo, sino bang mananalo? Huwag naman sana. Pag naggulo ang Pilipinas, sino bang mananalo? Wala. Ang makikinabang lang dito, mga politiko. Totoo naman yun. Diba? Ang makikinabang lang po talaga mga politiko. Tama si Sir Mike Cabe. At ang makikinabang na politiko ay si Sara Duterte. Na anak ng dating presidente na sinasabi ninyo na pinakamagaling na presidente pero binauntay sa utang. Pinakamagaling na presidente pero napakaraming naging biktima ng EJK. Kahit mga hindi gumagamit, mga inosente na damay. Pinakamagaling na presidente pero walang inatupag kundi payamanin ng mga kaibigan niyang Chekwa. So, sino makikinabang? Anak ni Digong. Ngayon, etong anak ni Digong, ano magagawa niyan? Kung si Duterte nga, hindi napaundad ang bayan. Hindi na ayaon sa hirap ang mga Pilipino. Tapos ngayon gusto nyo pa, isa na namang Duterte ang mamumuno sa ating bansa. Ano gagawin niyan? Mamimigay ng pera kay Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Chippy McDonald. Ano gagawin yan? Maglalamierda kada may bagyo. Ano gagawin yan? Magbabanta sa kung sino ang kokontra sa kanya. Yan ba ang gusto niyo ipalit sa presidente natin ngayon? Diba? Mag-isip-isip kayo. Ang mamamayang Pilipino maghihirap pa rin. Ang mamamayang Pilipino makakaranas pa rin ng mataas na bilihin. Ang mamamayang Pilipino laging mahirap. Kasi gamit na gamit sila ng mga politiko. Ang mga politiko, dahil negosyo nila itong ganitong klaseng sistema ng buhay, hindi yan maghihirap. Laging sila may kapangyarihan at may salapi ang politiko.
Pero ang mga maliliit, ang kahinaan, ang kawalan, ang mga taong nagagamit nila, mananatiling mahirap yan. Maniwala kayo. Ayan po ang mangyayari. Yan sa isyong yan. Okay? Kaya gimising na kayo. Huwag kayong palinlang, huwag kayong paggamit. Ang ating isipin, ang pagkakaisa, pagtutulungan. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po ang importante. Si Duterte umami na. Sabi niya, this is my destiny. This is my destiny. Ibig sabihin, inamin na niya. At inulit niya, doon bago siya bumaba ng aeroplano, kanyang haharapin ang lahat ng pananagutan. Akin ito. Ako ang mananagot sa aking ginawa. So inamin na niya. At ang korte na ang bahala dyan. May trial. Yung proseso. O sino ang lamang? Yung mga namatay, hindi na mabubuhay yun. Si Duterte, binibigyan pa ng buhay at pagkakataon dahil yan ang due process. Humarap siya sa batas, sa international law, sa International Criminal Court. Yan. Nililin lang ninyo mga Pilipino. Itong sinasabi ko, pinaninindigan ko. Yung mga namatay, wala nang kalaban-laban dahil pinatay nila ng walang laban. Itong akusado at may kinalaman sa ganitong klase na umamin na ilang ulit na umamin. Umamin sa Senado, umamin sa Kongreso, sa mga hearing, umamin in public, inaako hanggang sa huli, inaamin ni Duterte ang kanyang pagkukulang at pagkakamali. Pero bibigyan pa rin ng due process. Ganong kabait ang sistema ng batas dito at sa buong mundo, international law. Okay? Kaya sa under the law, dapat din bigyan ng katarungan ang mga namatay ng walang kalaban-laban. Kalina po yan. Kung naintindihan lang nyo. Uy, si Chris Ulo, good morning. Si Chris at saka si Mac Pablo, mga nanonood sa atin yan. So ayan, inuulit ko, huwag palinlang sa mga mapanlinlang na grupo dahil sa kanilang interest lang. Wala silang interest, wala silang malasakit, wala silang pakialam sa pamilya ng 30,000 mga namatay. Pinatay nila. Yan ang pinakamasakit dyan. Yung karapatan ng iba, ayaw nilang ibigay at pag-usapan. Pero ang karapatan ni Duterte, karapatan nila, yun ang kanilang isinisigaw. Para bang sila lang ang may karapatan. Hindi ho tama yan. Hindi tamang sila lang ang may karapatan. Ngayon ang karapatan at hustisya ng mga biktima ay didinggi na, ibibigay na. Kaya magkakaroon ng trial. Maswerte pa rin si Duterte. VIP treatment ang ginawa sa kanya ng pamahalaan, ibinigay ang lahat. Ngayon nasa ICC na, ang sarap ng buhay niya ron. Maganda ang kwarto, malamig, malinis, kompleto ng mga pagkain, kompleto ng mga damit, ibinigli pa ng Philippine Ambassador, binili pa ng Philippine government ng mga damit, mga jacket, lahat ng panlamig kasi malamig ngayon sa Netherlands, ibinigay sa kanya. Pati yung kanyang mga kasamahan doon, libreng damit ang ibinigay ng ating embassy. Ganong katindi ang treatment. At tinutulungan ng Philippine government para doon sa kanyang karapatan, doon sa pagharap sa trial. Yan po ang nangyayari. Tapos sasabihin nyo ay agabyado pa rin kayo. Paano ang buhay nung nawala? Paano yung mga biktima? Inuulit ko lang. Estrelita Star Erosa ng Japan, thank you, salamat po. Nako, overtime na tayo. Salamat po at paki-review na lang po ninyo, balikan po ninyo yung ating topic araw-araw at itong video natin ito para ho doon sa mga huling mga viewers natin. Thank you po, salamat sa inyo. Ipagdasal natin ang kapayapaan ng bansa. Tayo ito. Huwag nating ipagkatiwala sa politiko ang ating karapatan at ang ating kinabukasan. Ipaglaban natin ang ating karapatan para sa kaunlaran. Hindi yung karapatan ng iilan, hindi yung karapatan ng mapang-api, hindi karapatan ng mga lumalabag sa batas. Dapat lahat ay may karapatan. Justice for all, victim at iba pa. Ayan po yan. God is good all the time. Kaya nga po, hindi masasabi na si Digong ay pinabayaan ng gobyerno. Hindi masasabi na si Digong ay inaape, kinakawawa. Etong si Medaldea, laging sinasabi, masama ang kondisyon, kalagayan ni Digong. Samantalang bago lumapag ang eroplano, sinabi ni Digong na okay siya. Pagdating ni Digong doon sa airport, chinek kagad ang kanyang kalusugan. Okay. Dahil sa request na siya'y madala sa ospital, dinala sa ospital. O ano ginawa ni Medaldea? Pagkatapos na madala sa ospital si Digong, at nung nandoon siya, nung gusto niyang dalawin, ano sabi niya?
tinatakot niya mga DDS, wala dito si Digong, nawawala, hindi ko alam kung nasaan. Ni-request mong dalhin sa ospital tapos sasabihin mo hindi mo alam kung nasaan. Diba, ganyan po sila manlinlang, ganyan po sila manloko, magpaawa. Alam kasi nila na napakadaling bilugin ang ulo ng mga DDEBs. Alam kasi nila na kayang-kaya nilang paglaruan ang isip ng mga supporters nila. Alam nila na utu-utu tong mga to. Kaya po, di ba, gagawa sila ng mga ganyang issue, ganyang komosyon, para nga naman makadagdag simpatya at baka nga naman merong mga grupo na magwala doon sa EDSA. Kaya lang, ang problema, wala pong pumupunta. Etong si Medaldea, ito dapat dito, pagbalik ng Pilipinas, idiretso ni General Torre ang pagkakaso. Kasi doon mismo sa Netherlands po, ito po ay nagkakalat. Biruin mo, i-fake news mo ang ICC. Ano akala mo sa mga taga-ICC? DDEBs yan, mga bobo yan, mga tanga yan. Yung ba ang akala mo, Medaldea? Ano akala mo, katulad mo yan na tanga? Uto-uto. Na pag sinabi mong, naku, kinidnap yung aking kliyente, maniniwala sila? Actually, may sagot dyan si Justice Carpio eh. Meron daw pong naging desisyon ang ICC na wala silang pake kahit na ano pa ang naging paraan ng paghuli sa isang akusado ng ICC. Wala silang pake. Ang importante madala sa jurisdiction nila. At kapag nasa jurisdiction na nila, wala nang makakapagpabago ng realidad na yun. Si Justice Carpio mismo galing yan. Ito play natin yung video para maniwala kayo. Yun ang pwedeng mag-continue. Oo. Ba, Justice, pero dalawang ano yan eh. There are two levels here, no? Sige po. The first issue is, may jurisdiction ba ang ICC over Duterte, assuming that there were irregularities in the arrest of Duterte here, no? Kasi kiniklaim niya wala siyang warrant of arrest, no? May decision na ang ICC niyan, the very first case of surrender sa Democratic Republic of Congo, yung case ni Lubungko Dilo, no? Na ang principle that was applied, which was the principle also applied during the yung trials ng International Tribunal for Yugoslavia, that yung principle ang tinatawag nila, itong bagong principle na maging popular dito sa Pilipinas, male captus bene detentus, no? Kahit na wrongfully captured, good detention, no? So that principle says na the tribunal will have jurisdiction, will continue to have jurisdiction, even if the accused was wrongfully arrested, no? Because the arrest has nothing to do with the tribunal. Dahil itong kaso na ito, yung isang military leader sa Congo, he was arrested by another country. He was detained without a warrant of arrest by another country. Tapos dumating yung ICC warrant of arrest. So sabi niya, yung arrest ko by another country, illegal yon. So, yung turn over ng that country, when I was turned over by that country to the ICC, illegal pa rin. Kasi illegal yung arrest. Ang decision na doon na kahit na wrongful arrest, wala namang involvement ang ICC doon. Opo. Ang detention niya was good. I mean, the ICC will continue to have jurisdiction. That has been the ruling in all the international tribunals ng Yugoslavia. Yung di ba there was a civil war, breakup of Yugoslavia, madaming tribunals yon, mga cases against crimes against humanity, war crimes. That has been applied, yung male captus bene detentus. Wrongfully arrested, still the detention is valid. Is valid, tama. But let me, pwede akong umatras. Kahit as far as ICC is concerned, sige po. and ICC has adopted this in the first surrender case, no? That that was filed against it. They applied that same principle. This principle is also followed in the US. And many countries follow this. Opo. Sige po. Justice.
So yung as long as dinala mo yung, if the accused is surrendered to the ICC, the circumstances of his arrest by the surrendering state will not be inquired into. Correct. O nagets ko po. Para kumbaga ito be upheld. And andun na siya ngayon sa ICC. Ang titingnan lang ng ICC, is he the same person who is subject of the warrant of arrest? He was lawfully surrendered by the Philippines. It was the Philippine government itself that surrendered. So the jurisdiction of is proper. O kumbaga regardless kung paano niyo siya dinampot, basta dalhin niyo dito. Ganun ang point. May exception diyan na pag there was torture, there was maltreatment, the International Tribunal will refuse to assume jurisdiction pag may torture o serious mistreatment. Wala namang ganyan nangyari dito. At saka that's the first level, no, from the level of the ICC. So this question of the lawyers of Duterte na wrongful arrest, wala siyang warrant of arrest, will not affect the jurisdiction of ICC. ICC will continue to its trial. The trial can proceed. Diba? Ito po, Justice Carpio na nagsabi. So, tingin ko mas maalam ito kaysa dun sa kung sino mang mga abogado kasama ni Digong doon. Dahil ito yung naging justice, diba? Naging judge, diba? Kaya alam niyo po, ito talagang ginawa ng mga kampo ni Duterte nung nahuli siya. Puro po fake news ang pinalabas at puro po disinformation para po makakuha ng simpatya. Kasi kung sa usaping legal, talo po sila. Bakit? Kahit na paghuli, ang ginawa kay Digong, walang pakialam ang ICC dahil ang importante sa kanila ay makuha ang akusado, makuha ang suspect, maipakulong nila at maumpisahan ang hearing. Under jurisdiction na ngayon si Digong, so wala nang pakialam ang ICC kung ano man ang pinagdaanan ni Digong. At nakita naman natin sa mga video, wala namang harassment, wala namang maltreatment, wala namang nangyaring masama kay Digong, bagkus alagang-alaga pa. Ang mga kampo ni Digong ang nagdi-delaying tactics. Ang mga kampo ni Digong ang nag-obstruction of justice kasama ang kanyang anak at ang kanyang asawa. So kitang-kita natin yan sa mga live. Ang akala ng mga live ng mga taong nandoon ay ito ay advantage kay Digong. Hindi nila alam na ang mga video na ito ang papanoorin ng ICC para makita nila kung totoo bang may maltreatment or harassment. So doon po sa mga video na yon, malinaw na malinaw, wala pong maltreatment, wala pong kahit anuman lang na torture, wala pong kahit anuman lang na talagang wala. Malinis na malinis ang pagkakahuli ni General Torre dito kay Digong at maayos na maayos po si Digong nakarating doon sa ICC. Kasi kung mali ang ginawang pagtrato ni Digong, ni General Torre kay Digong, edi sana si Digong ay hindi na po nakarating ng ICC. Kung inila talaga ni General Torre. Diba? So, yung disinformation, talagang yan na po ang kanilang bala. Kasi kung usaping legal, usaping tama, wala po silang panama. So, yun lamang po. Maraming salamat sa video na ito ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. At salamat sa mga manonood natin na patuloy pong sumusuporta dito sa aking channel. Thank you po. Medyo mahaba tong channel na to. Kung hanggang ngayon nandito ka pa, nako, i-like mo na. Ibig sabihin nagustuhan mo tong video natin. At kung hanggang ngayon nandito ka pa rin, at hindi ka pa nakasubscribe sa akin at kay General Torre at kay Sir Mike Abe, mag-subscribe ka na. Mac Pablo, subscribe nyo po. At kay Sir Mike Abe, MA Pinoy TV, Mike Abe Opinions. Ayan, maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.